Ti Apo, agkararag tayo ngayon. Heavenly Father God, we lift up and glorify your name on high, Father God. Thank you, Father God, sa araw nito, Lord God. Hallelujah. At pinatnubayan mo po kami, Lord God. At na maluwalhati kami nakarating dito sa bahay-sambahan mo, Lord God. Yes, mighty Lord Jesus. Takodam ti saom, Lord God. Adamay sa duwa nga natipon-tipon adda kasadyay. Nagtitingaan mi, Lord God. Lord, flow your Holy Spirit in this place, Lord God. Bless mo po ang bawat isa sa amin, Lord God. Kami po ay narito mayag daydayo king ka, Lord God, sa iyong kaluwalhatian, Lord God. Bless mo po, Panginoon Diyos, ang bawat isa sa amin, Lord God. Ganun din po ang nasa live, Lord God. Bless mo po sila, Lord God. Para sa ganun, Lord, kanila po napakinggan ang banal mong salita. Lord God, bless mo po ang magbibigay ng kabanalan na salita mo, Lord God, sa araw nito, Lord God. Bless mo po ang kanyang buhay. Ganon din ang kanyang pamilya, Lord God. Patnubayan mo po sila, Lord God. Sa araw-araw, Lord God, ganon din po ang iyong mga anak na nanawalhati, na nampalataya sa iyo, Lord God. Yes, Lord God, binabalik po namin. We give you praises and adoration. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tayo magpuri sa ating Panginoon. Amen. Sabi sa kanyang salita, let everything that has breath praise the Lord. Amen. Na binigyan tayo ng karapatan, binigyan tayo ng oportunidad ng ating Panginoon. Yes. Habang tayo may hininga, habang tayo may buhay, purihin natin at sambahin natin ang kanyang pangalan. Amen. Hallelujah. And clap our hands and praise the Lord. Our praise in the valley, praise on the mountain. Our praise when I'm sure, our praise when I'm doubting. Our praise when outnumbered, our praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I feel it, and praise when I don't. I'll praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Oh my soul, I won't be quiet, I won't be quiet, my God is alive, how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul, praise the Lord. Well, let's celebrate the King of Kings and the Lord of Lords. I'll praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I'll praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater. Yes, let's praise him. Praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody. Once again, I praise 'cause you're sovereign. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose
Praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Let's praise Him. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my. Let's declare this. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? Oh, I won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Once again, I won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Let's praise Him. And praise the Lord, oh my soul. And praise the Lord, oh my soul. Let's celebrate. We worship you, we praise you, we praise you, Jesus. We thank you, God. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We praise your name, Lord God. Hallelujah. Madayday ako. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. We won't be quiet, Jesus. We magnify your name, O God. Jesus. Madayday ako, Apo. Hallelujah. You are our everything, O God. Thank you, Jesus. Oh, we worship you, God. Adonai, Elohim, the great I am, lives in me. El Shaddai, Prince of Peace, Emmanuel, here with me. Your name is great and greatly to be praised. Your name is great and greatly to be praised. Adonai,
to be praised. Your name is Your great. name is great and greatly to be praised. Your name is great and greatly to be praised. Worthy you are. Worthy you are, worthy you will be forever, Yahweh. Worthy you are, worthy you are, worthy you will be forever, Yahweh. Worthy you Let's usher the presence of God. worthy you Lord, we know that you're with us. worthy you Be forever, Yahweh. Worthy you are. worthy you are. Present. Present the Spirit of God is here. Worthy you will be forever. Lord, we are ready. Fill us tonight. Worthy you are. Worthy you will be forever. Yahweh. Worthy you are. Worthy you are. Worthy you will be forever. Let's worship the King of Kings. Worship. We worship forever, Yahweh. You are the King of this place, Lord. You are the King of this place. You are the King of our life. Yes, Lord. We ask for your presence tonight. Move in our midst, Lord. Once again. Yes, Lord. Worthy you are, worthy you will be forever, Yahweh. Worthy you Huwag are, natin puputulin. worthy you At lumin mo ang pagpupuri namin, Panginoon. We forever Yahweh. Worthy you in the scripture. This is the holy name of God. He is Yahweh. We forever Yahweh. Worthy You are God who saves. Worthy you will be forever, Yahweh. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are forever, Yahweh. Come on, worship Him. Speak His holy name. He is forever, Yahweh. Thank you, Jesus. Lord, you're welcome in this place. Move in this place, Lord. Thank you, Lord. Be forever, Yahweh. Worthy you are. Worthy you are. Worthy you will be forever, Yahweh. Worthy. Just exalt His name. He is worthy to receive everything. Focus yourself to Him. Worthy forever, Yahweh. Worthy you are. Worthy you are. Worthy you will be forever. Come on, sing it again. Meditate these words. Worthy you are. Worthy you will be forever. Yahweh. Worthy you are. He's the same yesterday, today, and forevermore. You are me forever, Yahweh. Worthy you are. Worthy you are. Worthy you will be forever.
same yesterday, today, and forever, God. Yes, Lord. Tunay ngang hindi ka nagbabago, Panginoon. Kung ano ka, Panginoon, kung sino ang Diyos nila Abraham, Isaac at Jacob, Yes, Lord. siya pa rin ang Diyos namin pinaglilingkuran ngayon, Panginoon. Hallelujah. You are good, you are faithful, Panginoon, sa iyong mga anak, O God. Yes. Maraming salamat, Lord, dahil hindi mo pinapabayaan ang bawat isa sa amin, Lord God. Hallelujah. Maraming salamat, Lord God, sa iyong gabay, sa iyong patnubay, Panginoon. Sa iyong pagpapala, O God. Sa mga kagalingan, Lord God, na aming mga natamo, Panginoon. Yes, Lord. Maraming salamat, Lord God. Hallelujah, Lord God. Ikaw lamang pong siyang aming itinataas, dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. Amen, amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Palakpakan po natin ng Panginoon. Amen. Sobrang nakaka-refresh and nakaka-stir up ng spirit talaga ang pag-aawit sa Panginoon. Amen. So tayo po'y dumako na sa ating word for tonight. So ako po'y medyo ninenervyos. Kasi this past days po is naging busy and nawala sa isip ko yung mag-word ako this Friday. And then, naialala ko lang siya nung mga bandang Martes ata. Nung nag-word si Pastor Ramil, parang ako yung mag-word this Friday na. Sabi ko. And then, nag-pray ako kay Lord kung ano yung i-share kong word for tonight. So, I pray na naging maganda pong ating week, this past days, mga kapatid. And it's a privilege to share the word again tonight. So, di tayo nakapag-pray kanina, no? Sige, let's pray muna before we start this word. Father God, we thank you, Lord, for your presence. So, God, namin pong naramdaman, Panginoon, sa aming during our praise and worship, Lord God. We thank you, Lord, for your presence, oh God, na siya pong aming patuloy, Lord God, na nararanasan, Panginoon, sa bawat araw, Lord God. And Lord, we pray for this word, so God, na pong maririnig, Panginoon. We pray, we believe, Panginoon, na this word, Panginoon, ay inyong ginawa, Panginoon, for such a time as this, Panginoon, Lord God. And Lord, this is a timely word for us, Panginoon. And Lord, we thank you, Lord, for your goodness and faithfulness unto to us, Panginoon. Be with me, Panginoon, sa aking pag-share, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon. Lord, we give you all the glory and thanksgiving in Jesus' name. Amen. So, welcome to our Friday service. Okay, sabi niya. Then, yun, sabi ko nga, di ba, parang hindi ako masyado prepare, but, nagpray ako kay Lord kung ano yung i-share ko. And then naisip ko, this is love month, February. Pero yung i-share ko tonight is parang kabaliktaran nung yung sineselebrate natin this month. So, paki-flash ko yung may gusto akong ipakita sa inyong picture. Ayan, nakikita niyo ba yan? Anong movie yan? Inside Out. So, yan yung iba't ibang klase ng emotion ng isang tao. Yung number 1 is joy, sadness, anger, disgust, fear, anxiety, envy, embarrassment. Anong basa nung isa? Envy? Envy, basta yan. Then, and you. Yan. But, ang gusto kong itackle for tonight is yung anger. So, mapipindot si anger for tonight. Anger. So, next slide. So, yun. Many emotions that we have, but the most dangerous of all is anger. Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid, na ang pinaka-dangerous na emotion ng isang tao is ang anger, or in Tagalog is galit. Amen? So, yan. Pinaka-dangerous emotions siya. It's like a boomerang. Para siyang boomerang na pag tinapon mo or trinaw mo, ang yung galit is bumabalik sa'yo. Natry yung bati kasyan nga pinaguntam ti may sa tao kot. Kasla, nagungot ka ti may sa tao kot kwa, nagsubli kanyam, nagungot mo so na kanyam, kasjay. So it's like a boomerang na pag nagalit ka, is babalik sa'yo yung galit. Amen? So,
Because people who are angry are not just angry at somebody at a distance without paying price themselves. Minsan pag nagagalit tayo is hindi natin naiisip yung parang nagiging consequence or mangyayari bago natin ilabas yung emotion na yon. So God doesn't make a short fuse babies or wala pa yan Kuya Raymark. So walang ginawa si Lord na pinanganak na galit na. Nakita na ba kayo ng baby na? Nakita ba kayo yung baby nga? Pag war na pa ilang cut kwa, agong ungutan kasi nakamisuotan. Siguro gi-face kasla ko lang, nagsangsangit kasi nga, it doesn't mean na galit yung baby, di ba? So, in layman's term, walang baby na pinanganak na mababa ang kordon. Ibig sabihin, nabibuild yung pagiging isang angry person. Amen. We are not born that way. So, yun. Gusto ko itanong natin sa sarili natin, are you an angry person? Are you an angry bird? Are you an angry person? Or do you live in an angry family? Sino dito ang palaging galit ang pamilya? Di ba may ganun sa palabas na yung buong pamilya nila galit-galit, galit yung tatay, galit yung nanay. Yung mga anak ganun din, palaging nagagalit. Di ba? Gaya nga ng sinabi ko kanina, it's like a boomerang. Nga no impasamiti ungat mo kasjay. May agsublimat lang kanyam. Ibig sabihin pag palagi mo pinapagalitan ng mga anak mo, mama kung nakikinig ka man. Kung palagi mong pinapagalitan ng anak mo in bad way, kasi may tamang paggalit naman eh. In bad way is parang napapasa sa kanila yung spirit kumbaga or the emotion. So, or do you work around angry people? Sa workplace mo ba? Palaging galit-galit? Galit ba lagi ang boss mo? O pastor ba, lagi ba galit yung boss mo? Hindi naman, no? Some of us, siguro may ganon na, or in the past days, work natin is, yung mga naging boss natin or ka-work natin is laging galit. Di ba? Parang nahahawa tayo. Yung mga friends ba natin, laging galit sa mundo. May mga friends tayong ganun, di ba? Na basit lang nga ako. Chika man! Kasi yung line, kanayon nga, may irita kas dyan, kung ungot. Tapos, arsagid nga konada. So, yun. Would you consider your boss being angry? Or maybe some of your friends? Or maybe even go to a church where the pastor's angry. So may mga simbahan po na laging galit ang pastor. May mga napuntahan kaming churches na gano'n, so hindi ko nababanggitin. Na laging galit yung pastor, kasta. Siyay. So, yun. Next, Kuya Raymark. So yun, ito ang topic natin for tonight. Love is not easily angered. So, navigating anger with grace. Na mababasa natin sa 1 Corinthians 3:5. So, pero basahin natin from 4 to 8. Basahin natin mga kapatid. Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast. It is not proud. It does not honor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrong. Love does not delight in evil, but rejoices with truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. But where there are prophecies, there will cease. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. So sabi ko nga kanina, di ba, this is a love month. Pero yung tuturo ko is about anger. So parang kabaliktaran siya. Pero yung sinabi ko nga na yung love, yun yung mag-aano sa atin sa pagiging isang magagalitin na tao. So, anger is valid. Valid naman pala ang anger. So, yun nga. Valid iti anger kakabsat. Ngamhamot ka na yun. Agungot kakat. Ay, valid dati marikriknak kanyong ako kasi kasjay. It is a God-given emotion. So, binigay siya ng emotion ng Lord. And it is designed to signal that something is wrong, unjust, or in need of change. So, even Jesus got angry. Alam niyo ba yan, mga kapatid, na si Jesus din ay nagalit nung pumasok siya sa temple and then nakikita niya na maraming nagtitinda, ginawang parang marketplace ang house of prayer.
So yung ginawa ni Lord is binalibag niya yung mga tables, yun, nagalit siya. So, ano yung tultulatan di ako sa tabo, kadamdamay, kaya the church balibalibagan yung ba't amin. Balibagan yung ba't aminan. And it is, kunana, designed to signal something is wrong. So may something wrong kasi doon, kaya nagalit si Jesus. Kaya nga basta-basta nga nagungot, kasyay. So, unjust or in need of change kunana. So next is, iti problema mat iti anger is when uncontrolled. So, iti ungat kakabsat, dangerous zona or iso mati problema iti anger. No hamo nga makontrol iti emotion mo. Siya kami nakakabsat na ti anger issues ko. Idi katatakat medyo basi-basi lang. Idi talaga no makaungotak talaga testimony lang. Hindi talaga no makaungotak at accept ngot nga jay pa nagkita kas jay. Islawan pa kaya alam ko ti alam ng mga kapatid ko yan. Sa aming magkakapatid, ako yung pinakamalala ang anger issues noon. Siguro tatakan ni Pastor Bal. Hindi kami kakabsat, amuyo nung makaungotak. Lalo ni manang ko, hindi karkarod ko ni manang ko, namuyo lang. Nga, dagamin ti ugali ni, sorry ate ano mang magna. No, ada ti ugali na yun, nag-super suplada suna. Kasjay. Tapos siya nalakak nga arsagidak edi kasjay no talaga makapaungot nak edi talaga agsip nga di pa nagkita kasjay. Nung nga may gamak ibarsak ko. Dapat gi time kinamat ko sunat ibunang bagta nakataray sunod di kwarto binikirasi kasi ko da di ruangan na edi so nga thank God ta nadil ko da di nga sobra nga emotion nga naranasak edi. Gamin hanmot nga quite pamilya kedi hamot nga managungot kas jay. Siguro na alak de yen ti friends ko or di makaskasalamok edi. Day. So di ti may sa testimony nga I have anger issues. Sino dito yung mga may anger issues? Ay, Omi. Yung basit lang kat na nakakamakauungot kas jay. So yun, no mo talaga makontrol iti emotion mo or iti ungot mo is it becomes sinful and it causes damage to other person or people nga daji paligid mo kabsat. Ngam, daji nga emotion is aday ti inted ni Lord nga kasla mga pangontra kasla tanong ma-handle tayo. 1 Corinthians 13:5 kunana. Therefore, 1 Corinthians 13:5 state that love is not easily angered. So, kung mahal po natin yung mga tao sa ating paligid is, hantay yung analaka nga, makaungat na kabsat. And it is not easily provoked. Amen. So, there is two types of anger. Amoy datoy. Amoy yung two types of anger. The righteous anger and the sinful anger. Amen. So, the righteous anger is passionate opposition to sin. And injustice that hurts people kunana. Kasla kabaliktaran so na iti basol nga basta day injustice that hurts people. Sinful anger is motivated by selfish pride, desire to revenge. So dagimat iti sinful anger kabsat. Tapos next. So dato makita tayo kabsat iti kaibahan iti righteous and sinful anger. Iti root na iti righteous anger is love and justice, di ba? Kasla kamatlang ka ni Lord, di ba? Nakaungot so na dagiti tatao nga agdisobey kanya, nakasjay ngam, dajay kat iti root na dajay kat gaputay ayaten na tayo. Amen. Kat so nga disisiplinaan na tayo kasjay makaungot so na kasjay. Pero it doesn't mean na hindi niya po tayo mahal. Ibig sabihin gusto niya lang po tayong makorek. Amen. So, the sinful anger mo is pride and selfishness. So, yun, dadumakat iti panagungot tayo, hante nga mapanunot iti sa baling nga taon. Then, the target iti anger is the wrong, and the righteous anger is the wrong and the evil. So, yun, or the sin, di ba? Mabalbalitaan nyo ba di kasla issue tata iti di about kani Alvin and easy di ay i-target na gamit siya nga makaungot di tatang di
di kami anak da transgender. Tatati G father is parang nagagalit siya dun sa tao, hindi sa kasalanan. So, parang may something na mali dun sa paglabas niya ng galit. Amen. So ano makitam kat da di anak dakot kaslahan nga dengdengagan kas jay. Kanitatang natahan nang hang makita ni Kristo kanya na. So that is a sinful anger. So ti kayat ni apo kat ti hate tayo lang da jay basol kakabsat hang jay tao. So righteous anger, the wrong or the evil, but the sinful anger, nagagalit siya sa person. So goal is correct and healing. Amen. Na para sa tikas dayan nga nakaungot kayo nga miti kaya't yung lang kat makorek iti may nga tao. Diba? Damat iti sinful anger mat is to revenge and control. Dagamin dagi da mga tao kakabsat nga gapo iti ungot da kaya't dalang aghiganti. Diba? May dagi palabas ka. Ngayon makaungot da kat kailangan aghiganti da kasjay. Ngamhan nga kasi iti Kristiyano akabsat. No, makaungot tayo man, kasla ka makanyami iti kwa, gitim me, iti music team. Amo dadag iti ubing nga kanayon nakagungungot. Ngam, agungotak to correct the person. Han nga, i-control ko isuda kasi gamin ti aramidem kasta-kastahaan. But to correct or to bring healing into them, iti team kakabsat. So, yun. Next is duration. Iti righteous anger is temporary lang. And then, iti sinful anger is prolong or bitterness. Tapos, iti is righteous anger, the outcome is builds up, but the sinful anger is destroy. Absat. So, yun. Love directs anger against the sin rather than the person. So, iti panagayat kakabsat kat no makaungot tayo kasjay hanga jay tao ti kasla targetan tayo kasjay but jay naaramid na nga madi or something nga han nga mai kaniwas ka ni apo kabsat. So why love is not easily anger? May question ako sa'yo. Why love is not easily angered? Mabit lang natin kakabsat mga 15 minutes. So, it focuses, next, Kuya Remark. Basahan tayo kabsat. It focuses on others. Love thinks of God and others first, not self-defense. So, di ay kakabsat. Iti panagayat kat han tayo nga, han nga nalaka nga makaungat gaputa, nakafocus tayo iti panagayat tayo ka ni Apo kan, iti panagayat tayo iti tao, kabsat. Then next, it does not hold grudges because love keeps no record of wrong. So, meron sa, aday ti kinatao ti tao nga kwa. Kasla ngay malagip mo amin nga madingay na ramid ng amdi kinasayaat na mo. Kasla basit lang ti malagip mo. Diba kasi ti tao kakabsat. Ngam no kayatan tayo ti tao kakabsat. Hantayo nga gi kuko iti hantayo nga iduldulinan dagi jay mali nga naramid na kanya tayo. Agpatawad tayo kasjay. Amen. So, yon. It does, kung na nagyan ti 1 Corinthians 13:5 mat lang, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, and it keeps no record of wrong. Absat. So, yon. Kanya may nga kakapsat, istorya man ang testimony. Si kami nga kapsat makakuha mat siguro mapansin nyo kanahan kami nga agdinnog pa ti ugali. Lalo dyan ti balay no dati gawaing bahay kasjay kasta. Tapos makasakit to ti saon kasjay. Ngam kanyamihang kami nga hamo makita nga agsaw kami ti ang kami nga hamo makita nga magsasorry ka sa siyak magsorak ka di ba laki tayon ba? Laki tayo ba nagsorak ka na sarhaan? Kumbaga kasi lang ay, aga pa kami tatadamdama, okay kami manan, agsasarita kami manan. Kasi iti, kasla, na-build nga relationship migyan ti balay kakabsat. And then, degarod, hang kami nga gidululin ti sama ng loob, kasi si kagami ni bagbag, aping nga orjay, bagbagam di na minsan nga kwa, haan kakabsat. Kasla, na-build ka niya, may nga, no, aga pa kami, damdama, okay kami manan. So nga, nuwagap apa kami ito'y daduma makita tayo. Bebe, anda kami lang, tadamdama, okay kami. Akabsat.
So nga, di ay, parang gusto ko rin ano sa inyo na iti ungat kakabsat kat temporary lang kuma. Han yung dalhon naging gana mahukay kayo. Kumbaga, di, patawad ka kan iti ungat mo kat wag mong pahabain pa. Amen. Nga ko na namot Ephesians 4:26 na so yun, it practices self-control. Sinabi sa Ephesians 4:26 na in your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. Amen. So, lesson ko makanya tayo, di kakabsat nga no, kasla ka man nakasakit, di kabsat tayo, hantayo ko mga pabayagan di ungot di puso tayo kasi it will be agbalin nga foothold iti enemy dajay. Iti puso tayo kakabsat. So yun, next. Malpasa ako ng kakabsat. So, here are some practical steps on handling anger through love. So number 1 is, basahan tayo. Stop and evaluate. So minsan, no damang magtayo nga ungot kasjay, kasla, bago tayo sumungbat, kasla ngay, syempre, dadumagamin kat, dumangag tayo ni kat, agpalting nga jay lapayag tayo, kasya, di ba? Dati kasya nga, ako tayo nga, na makangag tayo itihan nga nasayaat or hindi maganda sa atin is, we should stop and evaluate muna bago tayo nga sungbatan day nga tao kabsat. Kunwari dati nagchat kanyam nga ako, kaslama ditirik nam kasjay. Bago ka makipag-keyboard warrior sa chat, mag-evaluate ka muna, mag-pray ka muna. Is this anger for justice or pride? So yun, yung galit mo ba na yun na naramdaman mo is for justice or pride? So number 2 is, basahan tayo? It's personality. So yun, realize rude behavior is often about the other person's issue kakabsat. So, isa to sa parang natutunan ko kila Pastor Bel na Jengi, kaslahan mo nga personalan iti may isa nga tao, no kahit mo nga correct. Amen. Kasi makaungot ka nga mo nga personal, kastoy ka gamin, kastakahan. Kasla, i-correct mo in a right way. Amen. So, kasjay, hamo nga personalan iti tao nga, so gamin, bakla ka gamin, kung kanam ka. Di ba, huwag mong personalin. Amen. Bakla ka gamin, kasta-kasta, tatako ka gamin, haan, kakabsat. Parang piliin mo yung, naalala ko kasi yung sa, yung trending gamin, tata, nga issue, di ay, imbis na yung sin ang i-hate niya is yung person naman na. So yun, wag mong panunutan pa yung man, ma-offend mo dyan tao, dyan personal mo so nakasjay. So, or i-realize mo nga, kastoy suna gamin ta, siguro yipas na, kasjay, idubing suna, kastoy, kasta. So, yun, it's often about the other person's issues. So, yun. And then number 3 is, resolve quickly. Never let the day end in anger. Amen. Napanasan nyo, tikastayan kakabsat, jay, kasla, nagka-problema kayo, kasjay, or nagapa kayo, ang kamapakalingay. Diba? Kasi lagi ti conviction ti Holy Spirit, kanyam nga, hamo nga pabayagan dajay nga ungat, or yung galit mo. Never let the day end in anger. Kakabsat. So, yun, number 4. Basahan tayo. So, yun, kung makipag-communicate ka sa tao na nakasakit ka niya or nag-trigger di anger button mo, nya, well, kasi kaming determining ako nga girls na pindot si anger kung kunada. So, avoid destructive speech. So, avoidan tayo ti destructive speech no makipag-communicate tayo ti tao nga ako nakasakit kanya tayo. And number 5, last is basahan tayo. Amen. Kasla dyan naramid ni Jesus ayan ti cross nga
inabsorb na, gapoy iti panagayat na kanya tayo. He absorbed the hate nga imbagay ti tao, absat. So, amuyo ba nga iti, di ba, ang anger is very dangerous. Sometimes, pag sa galit natin, yung gusto ni Lord na mangyari sa buhay mo, kasi kathamangay nga mapasamak ka po iti ungot iti puso, madapay lang iti puso. Malagi po yung istorya ni Moses na kung ba't siya hindi nakaabot sa promised land. Because, siyempre, yung mga tao kasi galit na galit sa kanya, nagrereklamo, hindi mo na lang sana kami pinapunta dito, ganyan-ganyan. Mas lang magandang buhay namin sa Egypt, kasi kasjay. Di ko, pinatawag ni Lord si Moses tsaka si Aaron. Kuya Aaron, wala si Kuya Aaron. Pinatawag ni Lord si Moses tsaka si Aaron na kasi wala silang mainom. Tapos, ang instruction ni Lord is speak, sabi niya, speak to the rock at agkwa iti danom. But then, siguro rurod ni Moses taro maniklamo da. Diba, siyempre, alam niyo naman yung stories ng mga di ba? Yung mga Israelites, reklamador, ganyan-ganyan. So, sabi ni Lord, kunin mo tong stuff, tungkod. Kunin mo tong tungkod, sabi niya. Then, speak to the rock, sabi niya. Pero alam niyo ang ginawa ni Moses? Kasi na namin duwa. Kasi na namin duwa, Gistaf, ayan ti bato. So, that's not the instruction na sinabi ng Lord. So, hindi sila nakarating ng promised land ni Aaron. So, yun. Sometimes yung galit natin, bagbagan na tayo kasjay or agdisisobey tayo, iti pastor tayo, leader tayo. Kat, hantay yung maranasan na dumay ti, akslas tigbaling nga hindrance iti blessing iti biag tayo kabsat. Kasi duldulin tayo nga sakit na mas iti leaders tayo or pastor tayo no binagbagan na tayo di ba? So nga hantay ako mga matulad ni Moses nga kasi lang nadala iti emotion na imbis na yung instruction ni Lord yung gawin mo is dahil sa galit mo kasi mo di tungkod kat handa nga nakarating iti promised land. So yun kaya nga nung natin title, Love is not easily angered. Yun. So yung pagmamahal naman is hantay mo't nga ma-share iti love no si tayo mismo kat hantay maranranasan iti love ni Lord. So yun, the conclusion ko kakabsat, love is the absence of anger, but the mastery of it. Mastery means choosing love even in anger, kakabsat. So yun, meron pa rin dapat pagmamahal sa ating mga puso. Oray, dumtang iti time nga makaungot tayo kasjay. Ngumiti panagayat lat ako maiti mas nangrona kanya tayo kakabsat. Tayo so iti number 1 nga command ni Apo kanya tayo iti agayat kakabsat. So yun lang po ang may share ko tonight and to God be the glory. Praise God. Palakpakan natin ng Lord sa buhay ni Sister Leia. Ganda ng damit ni Leia. May mga orasan. Alas 12:24. Amen. Sino po dito nasubukan ng magalit? Magsabi na amen. Sino na po dito nasubukan ng magalit at nagkasala? Magsabi na rin ng amen. Pahina na kayo ng pahina. Lahat tayo nasubukan na natin magalit. Lahat tayo nasubukan na rin po natin magkaroon ng galit. The same din, nagkasala tayo. Ibalik mo doon sa key points ni Sister Leia kanina. I just want to add verses on it. Take note mo to, Leia, para next time share mo to, may verses ka na doon. Hindi, lagay mo doon sa mga last part niya before yung niya. Ano yung una niya kanina? Praise God, yung communicate ba yun? Dun sa mga part na yon. Lagay mo yung bago siya magbigay ng practical points. O practical points yon. Yeah, the practical points. Amen. Ayan ba yun? Next mo. Ayan, sige, next.
Ayan. And sabi niya, stop and evaluate. James 1:19-20, sabi niya, my dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen. So ibig sabihin, you need to stop. Slow to speak and slow to become angry. Because human anger does not produce righteousness that God desires. Isa lagi sa naaalala ko dito, sa verse na to, nung kami nag-struggle kami mag-asawa, how we can discipline our children. Kasi talaga, ang bata, he will push your button. Kaya kayo, nagagalit na kayo mga single ngayon, hintayin nyo magkaanak kayo. And you will see. Amen? So mga magulang, amin ba? Amen? Kasi alam mo, pag inaalagaan mo pa lang yan, pag hindi mo anak, parang nakakatuwa pa. You can contain your anger. But each and every day of your life, if you're dealing with this child, the issues that he has, everything, ay talagang masusubok ka na. Talagang masusubok ka. Ilagay mo naman, Remer, sa James 1:19-20 para mas makita nating lahat. Kaya tayo lahat, maraming gagamitin ng kaaway to keep us anger. Sometimes, hindi magsisimula sa anger, magsisimula sa frustration. And I know you've done, nangyari sa atin na na-frustrate na tayo. Kasi hindi naman agad anger yan eh. Saan nagsisimula kung minsan? Bago siya maging anger. Frustration, pagod ka, gutom ka. Give me another thing. So marami muna. Yun muna yung stepping stone niya bago ako magalit. Ayan sabi niya, understand this, my dear brothers and sisters, you must all be quick to listen and slow to speak. So sabi niya, una muna makinig bago tayo magsalita. Kaso kung minsan baliktad, nauuna yung salita bago tayo makinig. Amen. Ako lang ba nakaranas nun? Lahat po tayo, amen, na nauna yung sinabi mo, tapos biglang nagsisika. Pigabing imbaga diyan. Amen? Kaya slow, you must be quick to listen. Mauna daw po yung pakikinig. Kasi ang pakikinig, makikinig ka para hindi sagutin yung sinasabi niya, kundi para intindihin yung sinasabi niya. Sometimes, if we are angry, your goal is to speak at sagutin yung sinasabi niya. Tama? But if you are listening, iniintindi mo saan ba nanggagaling yung galit niya, saan ba nanggagaling yung emotions niya. Mas lalo na sa mga binata dito, pag nagkaasawa kayo, maintindihan nyo to. Amen. Sa mga kababaihan, kung minsan, bakit ka ba nagagalit? Saan ba nanggagaling yung galit mo? Di ba, sa mga babae, kung minsan, anong tawag mo sa mga babae na asawa ko? Hindi, you are walking hormones. I mean, ganun sinabi ko before. Oo, parang raging hormones ng mga babae daw. They are walking hormones na ngayon okay ka, mamaya parang, ba't irritable ka na naman? Okay lang tayo kanina. Kasi yung hormones niya ng babae. Amen? Pero alam mo, isa po to sa sinabi ko kay Sister Alma, huwag mong i-excuse yung hormones, sabi ko sa kanya. Kasi sometimes, we need to listen. Pakisabi, listen. Kaya sabi kanina, stop and evaluate. Ibig sabihin, makikinig ka muna. At mahirap natin gawin to as tao. Believe me, each and every day of your life, you will speak to every kind of people. Marami kang makakausap na tao. Meron yung taong mayabang, may taong hindi marunong yung sinasabi niya. Di ba nasubukan niyo? Yung masusubok ka talaga. Ako aminin ko sa inyo, ayaw ko kausap yung TANG. Naintindihan? Ang hirap kausap ng taong TANG. Parang ano ba to? Ang tagal natin nag-uusap tapos. But alam mo, tinuro ng Lord, we should be quick to listen, to slow to speak. Ang goal natin is to speak blessing. And, ibalik mo muna doon. And sabi niya, and slow to get angry. So kung titignan mo, may mga step yan. Listen muna, slow to speak, and slow to get angry. Kaso kung minsan, baliktad. We get angry, we are fast to speak, and we don't listen. Amen, that's the man's way. Amen ba? And sabi niya, in the human anger, ito pong medyo nag-rebuke sa akin before kasi there are time na talagang nagalit ako sa anak ko, nagalit ako sa mga bagay-bagay, but the Bible says is, the human anger does not produce the righteousness of God desires. So it is a rebuke for us na yung galit natin, yung sariling galit natin, kasi sabi nyo kanina sa word, there is a righteous anger. Pero sometimes, ano yung isa mo kanina? There is sinful anger. Sometimes if we are contained by our emotion, that's what we call sinful anger.
Pero kaya sabi niya, human anger. Ibig sabihin, yung sinful anger yon. Hindi siya yung righteous anger. It does not produce the righteousness of God. Kaya ang bigat. Kaya pag galit ka, nasubukan niya yun, nagalit ka ng sobra, tapos after nun, nagsisi ka din. Doon mo malalaman that it's not a righteousness from the Lord. That's a human anger. Amen? So pakisabi sa katabi, dapat righteous anger. Amen? Amen ba yun? Hindi dahil mainit, hindi dahil ayaw mo yung ulam, hindi dahil ayaw mo yung sinabi, hindi dahil ayaw mo yung inuutos sa'yo. Amen ba? Amen? Kasi kung minsan, aminin niyo man o hindi, what triggers us are small things. Amen? Ano ba? Inyamad dikit yung sidaan, awang pa dikit yung plat-plat. Sa mga nanay, di ba? Pag magulo ang bahay, inya dikit yung kasi ano ba, ragiging rapper. But it does not produce the righteousness of God desires. Ano yung next niya kanina? Na key point? Take no offense or personality. We should hate the sin, not the sinner. Ang gusto ko mapanood yung sinasabi nyo, pero nakikita ko na sa Facebook, I'm just curious, what is it? Di ba? Pero kung titingnan nyo kasi, sa totoo lang, we are all sinners. We all are, lahat tayo may struggle. And nakita ko po ito na dapat pag nakikipag-usap tayo sa tao, ang dinidil natin is the root of the sin. It's not the people who sin. Kasi sa totoo lang, lahat na tayo wounded na tayo eh. Lahat tayo may trauma, may battle, lahat yan eh. Kaya ang indirekta natin, bakit ba siya ganon? Ano ba nangyayari sa kanya? Amen? Hindi yung may sabi kanina na hindi yung ikaw, wag kasi puro ikaw. Bakit ka ba nagkakaganyan? Gusto ko maintindihan. If you want to know the person, what's in his mind, you need to speak about the issue, not the person. Amen? Ano ba issue mo? Bakit ka ba nagagalit? Natutunan namin ito mag-asawa, ba't ka ba nagagalit? Kasi dati pa nag-aaway kami, lagi kang ganyan, yan ka na naman. Siyempre, you're on process. But now we ask, bakit ka ba nagkakaganyan? Saan ba nanggagaling yung galit mo? Saan ka ba nanggagaling? We learn how to ask, bakit ka ba nagagalit? Bakit ka ba frustrated? Bakit ba ang init ng ulo mo? Pag sinabi niya may regla, at least naintindihan mo. Amen ba? Amen ba, mga kababaihan? Totoo yun eh. Sayang, bukas, bali, Kingsman naman bukas, turo ko na lang to bukas. Amen? So we should learn how to understand people. Kaya ang sabi ng Proverbs 15:1, a soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. And a gentle answer deflects anger, but harsh word makes temper flare. Bakit may nag-aaway? Kung minsan, pansinin mo, ang pinag-aaway nyo, yung sinabi mo. Di ba? Ba't mo ako sinisigawan? Di ba? Ang dali. Nag-usap lang kayo. Sana ganito yung gusto ko. Ba't mo ako sinisigawan? Oh, hindi naman na. Pero yung pagkatangga. Kasi kung minsan doon tayo nagkakaproblema, doon nag-stir up ng anger. Kaya wag yung sigawan. Kaya kung minsan pag may nakita ko, may kina-counsel kami na mag-asawa or may partner, sabi ko, wag mong sigawan, wag mong ganyanin. Wag mong kurutin. Kasi di ba, ganun tayo kung minsan, sometimes, aminin man natin, hindi mga babae, tayo mga nanay, tayo mga babae, nakikita natin yun na, pagkausap natin ibang tao, ang lumanay natin. Pero pag yung asawa na, hindi nga! Amin. Ba't kasi? Amen. Amen ba? Ayaw nyo na mag-amen. Sige. Ba't ko pa ka? So, a gentle answer deflects anger. Slow to speak, slow to speak. Tapos yun nga, sabi kanina ni Sister Leia, isipin mo muna, makabuti ba to? Alam mo kung minsan, may talent ang mga lalaki sa ganyan. Kaya pansinin nyo kung minsan, ba't di mo sinabi? Mag-aaway lang tayo eh. O isip ka muna. Huwag emotion. Amen. Kaya huwag kayo magtaka bakit kung minsan hindi lahat sinasabi. Because we know it will make temper flare. Amen. O, yung pangatlo kanina, ano yun? Resolve quickly. Never let the day end. Yung binasa niya kanina na do not make the sun go down on your anger. Do not give the enemy opportunity, the devil. Kasi pag hindi na-resolve yan, the enemy will always use that to make
infections. Sabi nga nila, ang maliit na sugat, pag hindi mo yan, ang tawag dito, hindi mo yan ginamot, lalaki yan. May infection yan. Ganun din yan. Amen? Di ba? Marami na tayong nakita. Ang liit lang nito noon, pero lumaki na lumaki. So, ganun din sa churches. Alam mo, may mga maliliit na bagay na kung minsan parang na hindi natin riniresolve, pero hindi mo alam, sugat na pala yon, na unti-unti, lumalaki. Kaya wag natin hahayaan. Ayusin. Ang sabi ng Bible, kung may problema tayo sa isang tao, lapitan natin. One by one, pag ayaw makinig, magdala ka ng witness. After nun, pag hindi pa rin makinig, dalhin mo sa church leadership, o hindi pa rin, buong church na, pag ayaw makinig, sabi niya, give it to Satan. Ayaw na makinig eh. Ituring niya na as unbeliever. Bakit? Ano bang kasunod nun? Dinala mo na sa church lahat-lahat. Gusto ko makita natin yun. Ano bang verse yun? Pakikitignan mo nga. Kasi, alam mo ang anger, it stir up conflict. And sabi ni Pastor Ramil nung nakaraan, if there is love, that's from the Lord. And if there's division, that's from the devil. Amen? Kaya ano yung sumunod niya kanina? Balikan na lang natin sinasabi ko. Hallelujah. Communicate to build up. Sino dito yung handang makipag-ayos sa mga nagalit yung kinaaway nila? Ano? Matthew 18:15 to 17. Para makita lang natin. This is the biblical way of correcting people. Na hindi na natin nakikita ngayon sa church. Sabi niya, if another believer sins against you, go privately and point out to the offense. So kapatid na nasaktan mo ko, hindi may problema, hindi ako nagustuhan, hindi ko gusto yung sinabi mo. At sabi niya, if the other person listen and confess, you have won the person back. Amen? Marami pong umalis sa church kasi napulpito. Alam niyo yun? Alam niyo ba yun? Pag sinabi na pulpito, dito ko pinagalitan sa pulpito. Yung preaching, parang ikaw yung isang number one na, yung tama, puro pa ganun, hindi siya for general. Which is, alam mo, dyan pumapasok yung pagkatao natin. And sabi niya, you have won the person back. Kaya yan yung biblical. Okay? If another person believe, nagmamadali ka ba umuwi? If another person sins against you, mag-usap nga tayo mamaya, Mark. If another person believes sins against you, go privately point out. So, ganun po yung gagawin natin. Hindi mo ikikwento sa iba, direkta ka sa tao. Kaya lumalaki, dahil kinikwento natin sa ibang tao. Amen? Amen ba? And sabi niya, if the person listens and confesses, you have won the person back. So, okay ulit kayo. In verse 16, if the person still refuses to listen, ano yan? Asan ka ba? Schedule mo nga ito ng counseling. But if you are unsuccessful, take one or two others with you. So, may witness na. And you go back again so that everything you say may be confirmed by 2 or 3 witness. So makikita nila yung reconciliation. Kasi, pag hindi na kayang dalawa na lang kayo, nag-aaway na kayo eh. So kailangan nyo na ng mediator. Pero yung 2 or 3 witnesses, huwag yung chismosa. Huwag yung nag-stir up ng gulo. Kasi pag yan ang mga dinala nyo, ay sigurado ko walang mangyayari sa inyo dyan. So, sino pupunta yun? It's either the leader, the parent, yung mga taong makakatulong. Yung mga pastor, amen? 17. And if the person still refuses to listen, take your case to the church. Ito, matindi na to. Grabe na to sa leadership na ng church to. Sa BOT meeting na to, amen? Then if he or she won't accept the church decision, so may disciplinary action na kasi mali na yung ginagawa, treat the person as a pagan or a corrupt tax collector. Antindi, di ba? So, ayaw mo na. Wala na tayong magagawa. Ayaw na makinig eh. So, that's the way how we deal biblically. Even to our family. Amen? Natututo ba kayo when it comes to that? Amen? Kaya sabi kanina, do not easily angered. So, ibig sabihin, may mga way. Kasi, hindi ka madadaling magalit pag meron tayong pamamaraan na tama. Amen? Kasi ang hirap hindi magalit nang wala kang way na iba.
na walang biblical way. Pakisabi biblical way. So yun po yung palakpakan naman natin ng Lord dyan. Take note nyo yan para sa music team, sa anumang area, sa kids ministry, saan man tayo, we can do it. Amen? Matthew 18:15 to 17. Yung next na key point ni Sister Leia kanina, communicate mo na. Communicate to build up. Di ba, huwag kang mag-alala, ihahatid kayo mamaya ng Noah. Huwag ka magmamadala mo. Communicate to build up. Kailangan po nating makipag-usap. Bakit nagiging malalim yung anger? Kasi yung isip natin, nag-i-imagine. Siguro bagbagana di kastoy. Siguro ito yung ginaano niya. Siguro ganito. Puro ka siguro. Hindi mo alam, it is the way of Satan to make you bitter. Amen. Because if you don't communicate, you imagine. Amen. Marami magkakalaban na hindi pala yun yung iniisip mo. Oo, alam mo, wala na nga akong galit sa'yo. Ikaw na lang tumoy. Di ba? We need to communicate. Para hindi tayo sa mga mag-asawa. Di ba? Guminsan, di ba, pag di tayo nagipag-usap sa asawa natin, siguro natutulog na naman yun. Hindi niya alam na may kasalanan na naman siya. Di ba? We don't communicate, we imagine these things. Kumbaga, we allow anger para mag-ano sa atin. Kaya, sabi niya sa Proverbs 14:29, whoever is slow to anger has a great understanding. ESV translation. Proverbs 14:29, ASB, meron ba tayo ESB? Sabi niya, whoever is slow to anger has a great understanding, that he who has hasty temper exalts folly. Ilagay mo nga sa NLT mo kanina. Maganda yung sa last niya. So may great understanding daw ang taong marunong umintindi. Amen. A hot temper shows great foolishness. Kaya yung galit, nagpapakita lamang ng immaturity natin. And yung last ni Leia, hallelujah, let love absorb the wrong. So tayo, marunong din po dapat tayong tumanggap na hindi umiikot sa atin ang mundo. At the same time, hindi dapat lagi tayo ang tama. You will be an angry person kung tingin mo tama ka lagi. Amen. No tingin mo amom te amin, mahirap talaga yan. Amen. Kaya sabi po ng Ecclesiastes 7:9, ESV translation, be not quick in your spirit to become angry, for angry lodges in the heart of fools. Ecclesiastes 7:9. Thank you, Lord. At sabi rin po control your temper, for anger labels you fool. Amen? Colossians 3:8, but now you must put them all away, anger, wrath, malice, slander, and obscene talk from your mouth. Tanggalin daw po natin ang galit. Amen? Wrath, malice, slander, and obscene talk from your mouth. And lastly, Psalm 37:8. Thank you, Lord, for your word. Psalm 37:8, refrain from anger and forsake wrath, fret not yourself, it tends only to evil. NIV, lagay mo NIV. Maganda to sa NIV. Hallelujah. Refrain from anger and turn from wrath, do not fret, it leads only to evil. Kaya yung mga sinful anger natin, it always leads to evil. Kaya may mga tao, sabi kanina ni Sister Leia, na puro ganti ang nasa isip. Kaya nga, di ba, imagine mo dati uso ang mata sa mata, ngipin sa ngipin. Paano pag bungi yung kalaban mo? Tayo tayong lahat. Hallelujah. Gilagid sa gilagid, maganda yun. Hallelujah. Sa mga nasa live, i-type nyo po, God is good. Amen? Kaya, alam nyo, mabuti po ang Panginoon na binigyan niya po tayo ng anger, na emotion, to use it in a good way. Maganda, sabi nga kanina, valid po magalit kung kagalit-galit talaga. Pero kung ang kinagalit mo ay gusto mo kasi ng mainit na kanin at bahaw yung dinatnan mo, delikado yon.
small things yon na nagbibigay ng papakita ng maturity natin. Kaya, sa gabing ito, let's renounce every anger in our heart, every anger in our spirit, and learn to forgive. That's why may foothold ang unforgiveness sa atin. Kaya tayo mayroong anger sa puso natin. Amen? Hindi dapat tayo nag-hold ng grudges, ng bitterness. It is easy to said and done. I acknowledge that. Hindi madali. Madaling sabihin na magpatawad tayo, not to harbor bitterness. Pero it is a decision to forgive. It is a decision na bitawan natin lahat ng galit po natin sa mga ibang tao. At masarap matulog sa gabi nang walang galit sa puso. Masarap mamuhay nang walang galit sa puso. So if there's people na kinakagalitan pa ba natin, I want you to speak his or her name and release that forgiveness. Release that decision. That hindi ko papayagan ang kaaway para kontrolin niya ako sa galit na to. Amen? Hallelujah. Come on, let's pray right now. Pray on your own. Hallelujah. Habang si Pastor Bael kumakanta. Praise the Lord. Release natin yung forgiveness. I-release natin ang anger natin. Sa mga nasa live, I want you to pray in your room right now. Kung nasaan ka man nakikinig, release that forgiveness, release that bitterness, that anger. Huwag nating hayaan, sabi kanina ng Bible, do not let the sun goes down, do not give the opportunity, do not give no opportunity to the devil. Hallelujah. Lord, nandirito mga anak mo, Panginoon, nandirito, Panginoon, nakikita mo aming mga puso, wala po kami pwedeng itago po sa inyo. Andito ang mga panalangin po namin, Lord. We pray, Lord God, that love will continue to increase in us, that we will not be easily angered, that we will use the biblical way in the name of Jesus. Lord, we renounce every anger in our life, Panginoon, that it's not right. It is every sinful anger, Panginoon, every bitterness, everything, Panginoon, na hinuhold po namin na hindi po galing po sa inyo. For you said in your word that, hallelujah, that human anger does not produce the righteousness that God desires. Lord, we know na ang gusto mo sa aming buhay, Panginoon, ay yung mga mabubuting bagay lamang, because we've been purchased by the blood of Jesus. We are now the righteousness of God, Panginoon, through Christ Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. We release right now that every anger, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Let's worship Him. Okay. Thank you for your amazing love, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. We honor you with your life. Amazing love, how can it be that you are taking for me? Yes, Lord. Amazing love, I know it's true, and it's my joy. Yes, Lord. We honor you right now by releasing forgiveness, Lord. Amazing love, how can it be? Yes, Lord, that you are King, die for me. Thank you, Lord. Amazing love, I know it's true. Yes, Lord, and it's my joy to honor you. Release. Thank
Pwede ba ilagay ang Matthew 27:15 to 26? Alam mo yung kinanta po natin na nito, parang yung ending kanina ni Sister Leia. That God does not harbor anger in us. Para makita nyo itong ginawa ng tao sa Panginoon sa Kristo. Sabi niya, now it was the governor's custom at the festival to release a prisoner chosen by the crowd. In verse 16, in that time they had well-known prisoner whose name was Jesus Barabbas. 17, when the crowd had gathered, Pilate asked them, which one do you want me to release to you? Jesus Barabbas or Jesus who is called the Messiah? Verse 18, for he knew it was out of self-interest that they had handed Jesus over to him. Verse 19, while Pilate was sitting on judge's seat, his wife sent him this message, don't have anything to do with that innocent man, for I have suffered a great deal today in a dream because of him. So there is a warning in verse 20. But the chief priests and the elders persuaded the crowd to ask Barabbas to have Jesus and to have Jesus executed. So nung pipili sila, pinapili nila ang crowd, sinong gusto nila i-release, si Jesus ba o si Barabbas? And in verse 21, which of the two do you want me to release to you? Asked the governor. Anong sinagot nila? Barabbas, they answered. 22. Why? What shall I do? Then when Jesus is called Messiah, Pilate asked, they all answered, crucify him. 23. Why? What a crime has he committed? Asked Pilate. And they shouted all louder, crucify him. 24. When Pilate saw that he was getting nowhere, but they instead uproar was starting, he took water and washed his hands in front of the crowd. Dito nagsimula yung word na hugas kamay. And I am innocent of this man's blood. Siya ang magpapapatay, pero sabi niya, I have nothing to do with this man. And he said, it's your responsibility. Pinasa niya sa iba. Verse 25. All the people answered, his blood is on us and our children. Grabe, no? 26. Then he released Barabbas to them, but Jesus flagged down and handed him over to be crucified. So dito nagsimula. Pero anong sagot ni Jesus when he was on the cross? Father, forgive them, for they don't know what they're doing. Of all the things Jesus have done, he released forgiveness. Of all Jesus have suffered, he chose to forgive. He chose to do what is right. Kaya kung titignan po natin, if we look upon our human anger, if our own emotion, wala tayong pupuntahan. But if you fix your eyes to Jesus, kung anong sinabi niya, kung anong ginawa niya, he released that. Alam mo, pwede siyang magalit eh. He has all the karapatan para magalit. Tama ba? Pinagbintangan siya ng mali. He was beaten. Lahat. But at the end, before he died, Father, forgive them, for they don't know what they're doing. Kaya ko ang Panginoon Jesucristo, He doesn't hold anger in His heart. How much more tayong mga anak niya. And that's amazing love. And before we pray, let's sing one more time that yung kanta na yun. And let's reminisce this scenario that Jesus done on the cross. Amazing love, how can it be? Yes, Lord, thank you for your example. That you My have King would die for me. Yes, oh God, amazing love. Amazing love, now know it's true. And it's my joy to honor you. Amazing love. Thank you, Jesus, for your forgiveness. That you, my King, would die for me. Amazing love. Amazing love. I know it's true, and it's my joy to honor you.
Bible says in Matthew 6:14, "For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you." Father God in heaven, we honor you, Lord, by forgiving forgiving for these people, Lord, who've hurt us, who've done wrong sa aming buhay, Panginoon. Lord, and we honor, Lord, what you've done on the cross. Salamat po, Panginoon, na pinaalala niyo po sa amin kung anong kabutihan mo, Panginoon, kung ano ang puso mo. Lord, we know that you have righteous anger, Lord. Panginoon, patawarin mo kami sa mga panahon nagkakamali po kami. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga panahon, Lord, na nauuna po ang aming emosyon. Nauuna po, Panginoon, ang aming tendencies sa mga tao, Panginoon. Lord, help us to quick to listen, slow to speak, and Lord, slow to get angry. Panginoon, we know and we recognize na lahat po kami may pagkukulang. Patawarin niyo po kami, Panginoon. And Lord, we pray na anuman pong salita ang nabitawan sa gabing ito, na ito po, Panginoon, ay magamit po namin sa aming buhay. Na ito po'y makita sa aming buhay, Panginoon. Lord, ang lingkod mong ginamit mo sa araw na ito. Lord, we pray and we ask, Lord, in the name of Jesus. Panginoon, that you will give her, Lord, the anointing to overcome that. Sabi niya po kanina, Panginoon, that there is issues before, Lord. We know and we pray, Lord, that you will get rid of these issues, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. That He may be used mightily, Panginoon, into your kingdom. And I pray, Panginoon, that He may walk in freedom. He may walk in your anointing. He may walk in your power, O God. Lord, palalimin mo pa, Panginoon, ang kanyang pagkilala sa iyo, ang kanyang pagsunod po sa iyo. Panginoon, in the name of Jesus, I pray that Leah will overcome everything in her life, Lord, through our Lord Jesus Christ. That He may walk in power, in victory through our Lord Jesus Christ, Lord. Lord, what everything, Panginoon, na dinidil pa niya sa kanyang buhay, tulungan mo siya. Panginoon, we pray for a fruitful year, Panginoon, para sa kanyang buhay. And Lord, we pray that you will guide her. I pray for hedge and protection, O God, upon her life and his ministry, Lord. And Lord, sa mga kapatid ko pong nandirito at sa mga nasa live, patuloy niyo po kami, Panginoon, na bigyan ng kalakasan to resist and to control, Lord, the fruit of the Holy Spirit, Panginoon. The patience, Lord, the love, the joy, the kindness, the goodness, the faithfulness, the gentleness, and self-control, Panginoon. Lord, guide, help us to tame our tongue. Help us to understand. Give us wisdom, knowledge, and understanding. Help us, Lord, to understand the things, Panginoon. Pag kami may mga nakakausap po kami naririnig na hindi magaganda, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Lord, to process this. Lord, that our emotion will not get in the way, Panginoon. Instead, let the Holy Spirit, Lord, guide us. Help us, Holy Spirit. You said in your word that you are our helper. Lord, we recognize this great danger of anger, O God. But we also recognize, Lord, the power of God in our life. We honor you, Lord. We bless you. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Sino ang giving? Ayan, palakpakan po muna natin si Lord. Ayan, thank you, Lord, for the word tonight. And thank you, Lord, kasi binago mo si Sister Leia. Kasi kung hindi, baka maraming sirang instruments ngayon sa church natin. Imagine mo yon kapag nagalit si Sister Leia, di ba? Lahat ng drums natin, butas, yung gitara, baka ibato niya lahat. So, buti na lang. Thank you, Lord, at patuloy niyo po kaming binabago, Lord. And, ayun po, sa word kanina, di ba, sabi na naituro sa atin ang isa sa most dangerous emotion, and which is anger. Tama po, di ba? So, lahat po tayo ay nakakaramdam ng galit. Kasi wala naman po sa atin ang posible na never in your life na hindi ka nagalit. Amen. Amen. Lahat po tayo nakaramdam ng galit. So, sabi kanina na stop and evaluate. So, before po tayo mag-respond, let's stop and evaluate kung yun ba is, yung respond natin is out of our emotion or out of yung spirit. Is it led by the Spirit? Kasi yun yung mangyayari na
it will become a righteous anger or a sinful anger. So yun po. Ganun din po sa pagbibigay. Let us not give out of emotion. Amen. We should give out of obedience. Kasi ang pagbibigay it is an act of worship. It is an act of obedience sa ating Panginoon. Imagine nyo po kung magbibigay ka out of emotion. Lalong-lalo na po sa tithing. So, iba sabi 10% of our income. So, kung magbibigay ka out of emotion, sige, masaya ako ngayon. So, ang ibibigay ko is 10%. Okay, ibibigay ko yung para kay Lord na 10%. Paano kung hindi ka masaya? Ibigay mo ba yung para kay Lord? May possibility na, okay, hindi ako masaya ngayon. Ito lang ang ibibigay ko kay Lord. Amen? So, wag po tayong magbigay out of emotion, but out of obedience, out of faithfulness, out of worship out of honoring sa ating Panginoon. Because the Lord we serve deserves to be honored through our tithes and offering, mga kapatid. And sabi po sa salita na, let us give with a cheerful heart. Amen. Ang cheerful heart, hindi po ito isang emotion lang. It is a decision. It is a condition of our heart. Yung pagiging cheerful po natin, hindi siya pagiging, yung masaya ka lang na, kumbaga, shallow. It's more than that. It's deeper. Cheerful heart, it's out of your decision to give. Kasi hindi ka magbibigay dito. Hindi ka magbibigay para sa gawain ng Lord dahil napilitan ka lang, kundi dahil you decided in your heart, sa puso mo, na itanim mo sa puso mo. So mga kapatid, tayo po ay magbigay not out of emotion. I encourage you all to give out of our obedience to the Lord, out of our worship, and to honor our Lord. Amen. So tayo po at ipagdasal po natin ang ating offering. Yes, Lord, we thank you, Father God, for your word tonight, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa anak mo, Lord, na ginamit mo po sa gabing ito, Lord God. Pagpalain niyo po ang anak niyo po na ito. And Lord, continue, Lord, to search our heart, Father God. Thank you, Father God, for reminding us today, Lord, na to quick to listen, Father God, slow to anger, and slow to speak, Lord God. Lord, continue, Lord, to search our heart. Continue, Lord. Help us, Lord, to be more like you, to live like you, Father God. And Lord, maraming salamat po for your faithfulness sa bawat isa sa amin, for your provision, Lord, sa bawat isa sa amin. At narito po, Lord, ang aming offering ngayong gabi, Lord. Tanggapin niyo po ito, Father God. Continue, Lord, to bless each of us, Father God. Bless our sources of income, Father God. Pagpalain niyo po ang bawat kamay na magbibigay po sa gabing ito. At ganoon din po, lahat po ng anak niyo po, Lord. Pagpalain niyo po, Father God. And continue, Lord, to change our hearts to be generous, Father God, for your kingdom, Lord. Maraming salamat, Lord God. At binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay, sa mga magbibigay po through online, meron po tayong GCash account, 0998-854-2040. At pwede rin po kayong mag-direct deposit sa ating Rang-I account na naka-flash po sa ating screen. Ayan po. So maraming salamat po. To God be all the glory. Praise God. Bukas po, pag-pray niyo ang ating Kingsmen. Amen. Ang inyong mga asawa, ipadaluhin. Hallelujah. Dadalo ako. Tapos, Sunday po, or 9 a.m. Ang mangyayari po, may iba po yung natin. Sa Sunday, maghahatid na rin po ang NOAA, ang Project NOAA natin sa palengke. Ikot na rin po siya. So, mauuna yung mga walang masakyan para at least, kawawa po kasi mas lalo may mga bata na naghihintay ng tricycle dyan. So para at least mas madali sila makasakay, pwede pong iikot na 7-Eleven, papunta doon. May ruta na po siyang iikot. Para digay-digay na tagpalingke, hindi na sila mahirapan. Okay ba yun sa inyo? Yeah, so magkakaroon na lang tayo ng kaayusan sa Sunday. Mauuna na lang yung mga mapupunta sa palengke na afternoon.
saka na lang po malalayo. Okay? Para hindi rin kawawa yung mga senior, yung mga mga kapatid natin na nandyan naghihintay ng tricycle. Amen ba? Hindi ko naman na kailangan sabihin kay Brother Buboy kasi nandito naman na siya. Amen. Sige, tayo for our benediction. Sa Kingsmen po, alas 9 tayo bukas. Amen? At where you're comfortable, dahil maglilinis din po tayo ng kanal after natin. Yung kanal lang naman dyan sa harapan. Madali lang naman yan, magwawalis-walis lang tayo. Kaya sa mga nanay po natin, pakiprepare nyo po yung mga para hindi na kayo maghanap-hanap. Hallelujah, yung mga gagamitin. Amen ba yan? Okay, sige, let's raise our hand towards heaven. We thank you, Lord, for this day. Bless us, Panginoon, as we go home, Lord. Protect us in any kind of evil. Be with us, Panginoon, all throughout the weekend, Panginoon. And Lord, that we will feel your presence, O God, and your word will be the lamp to our feet, O God. May the Lord bless you and keep you and make his face shine upon you and be gracious to you and turn his face towards you and give you peace in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit we pray. Amen and amen. God bless everyone.